Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Dito, mga kahombre ko. Eto, may tatlong naka-uniforme. Tatlo lang ang family and the mission. Thank you very much. Sisikat ka ba na? Bahala ka ba? Magkaka ng teacher. Dagdagan natin yung kay teacher. Oo, dagdag. Dagdag tayo sa dito. Oo, napipilitan pa ba ko ito eh. Masama yan. At unang-una sa lahat, mga kahombre ko, kami ho ay nagque-question, no? Sa pamahalaang lungsod nitong Marinduque, kung saan man itong lugar na ito, at syempre sa DepEd na lugar na ito, kung nagkaroon nga ho ba ng kaukulang mga permiso ang mga tao na ito upang una sa lahat mang-istorbo sa mga klase. Pangalawa, na ipakita ho ang mga mukha ng mga menor de edad. Meron ba hong consensus yan ng kanilang mga magulang? Meron ba na pinirmahan ng mga magulang na okay lang na makita ang mukha ng mga bata sa video naka-live pa? Okay lang ba yon? Pangalawa. Pangatlo, may proper coordination ba yan? Sa DepEd at sa pamahalaang lungsod, yung pagbibigay nyo ng ayuda o ng tulong. Kasi kailangan ho yan. Kailangan ng permit sa lungsod pag ikaw ay mamimigay. Ayan ho ang legal process niyan. Upang hindi ma-exploit ang mga bata. Iyan ho ang lehitimong proseso dyan. Malaki hong krimen yun, yung child exploitation. Delikado ho yun. Mga imahe ng mga bata na pwedeng magamit online. All throughout. Delikado po yun, mga kahombre ko. At yung mga imahe ho na yan, panghabang buhay na hanggat hindi dinidelete ni Norman, di ba? Sa YouTube. So in short, ano nangyayari? Pinagkakakitaan kayo daily. Yung kahirapan ng buhay nyo, nyong lahat, pinagkakakitaan niya araw-araw. Ayan po ang sitwasyon dyan. Para sa mga Marinduqueño. Baka hindi nyo po alam. Pinagkakakitaan niya kayo. All throughout. Hanggat hindi niya binubura yung video nyo. Nakakahiya ho. Kasi darating ang panahon, once na lumabas na lahat no, ng mga resolution ng mga ikinaso sa kanya, mapapahiya ho kayo sa internet. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi nyo ba naisip yung mga ganong bagay? Panghabang buhay na ho yan. At ito pa malupit, doon sa channel na yon, lumabas pa mga imahe nyo. Lumabas pa mga imahe ng mga bata. Naturingan kayong mga maestro. Merong ano yan eh, merong yung ano tawag dito, yung binebenta yung mga litrato ng mga bata sa deep web, parang gano'n. Eto hindi kasi nag-iisip si Kulaong, makapagpasikat lang. Pati yung Alex Pabella, naturingan yan lugar yon, di ba dapat pangalagaan mo, Alex Pabella, yung lugar mo mula sa mga katulad ni Kulaong na kriminal. Inilapit mo pa yung mga kabataan dyan sa inyo. Inilapit mo pa eh. Parang ginawa mo pang hero si Kulaong dyan sa lugar nyo eh. Kriminal yan. Ng mga menor de edad. Hindi man lang kayo nag-research kung ano ang background ng tao na yan. Hindi man lang kayo nag-research o chinek nyo man lang kung saan sila naka-live. Hindi man lang kayo nagbabasa ng mga comments ng mga tao. Hinayaan nyo lang na ma-exploit yung mga bata. O ngayon, unfortunately, ulam sila sa social media. Diba? Paulit-ulit yang ipinopost ng kung sino-sino mga tao sa social media, yung mga bata na yan. Nakakaawa naman yung mga bata. At nakakaawa din yung mga teacher. Kasi kitang-kita
na kayo'y hagom na hagom sa mga pera, which dapat hindi kayo tumatanggap. Kasi bawal yun. Imagine, Public ano sila, di ba? Public official o public employee sila. Government employee sila. Hindi ba nila napag-aralan yan sa ano pa pangalan nun? Civil service exam, di ba? Ano yun bawal kang tumanggap ng pera kapag ikaw government employee. imagine niyo yun, mga kahombre ko. Nag-aral ho itong mga to ng napakatagal na panahon. Ilang taon? Sakripisyo, taas-baba sa bundok, di ba? Hirap na hirap sa buhay, ang pamilya, mga ganon. Tapos ngayon, lumalabas lang na ganito kayo. Alam mo yun? Naturingan kayong mga maestra at maestro. Hindi kayo nag-research. Nakakaawa naman yung mga pamilya ng mga batang yan. At lalong-lalo na, nakakaawa kayo. Dapat, bago kayo nagpa-video, inalam nyo muna kung saan ito i-upload. Ayan tuloy, kawawa at kaawa-awa, lalong-lalo na mga menor de edad. Gamit na gamit. Sana man lang, inisip nyo yan. Kasi kayo mga adult na kayo Diba? Kung paparusahan kayo kasi may mga patunay na tumanggap kayo ng pera. Bawal yun. Grabe, mga kaombre ko. Grabe ho ito. This is just straight BS, man. Walang proper coordination. Kaya sa probinsya ng bibiktima yan si Kulaong Kasi alam niya, ang ilan sa mga probinsyano o mga nasa probinsya ay yung iba mga inosente o mga ignorante pa sa mga ganitong bagay. Kaya nga po, 'di ba, kita nyo, nilibot niya noon ng norte. Doon siya nang bibiktima sa norte noong nakaraan, ngayon diyan naman sa Marinduque. Kasi nga yan yung mga liblib na lugar Hindi naman siya kilala diyan, hindi alam kung ano pagkatao ni Kulaong. Ngayon darating lang siya diyan, mamimigay. Abay syempre kahit sino naman yata na tao mai-plug o mai-promote na, eto may namimigay dito ng tulong. Dudumugin ka talaga at pagkakaguluhan ka. Pero hindi nila alam kung sino ka Kaya, nako, sana talaga masilip to ng DepEd. Kaya, kaya secretary, dating senador. Sana masilip to ng DepEd, pamunuan ng DepEd, kaya dating Senador Angara, para tignan talaga kasi putya, teacher ka, hindi mo man lang alam na protektahan yung mga estudyante mo sa mga taong katulad nitong si Kulaong. Binibidyohan yung mga estudyante. Sa ospital nga meron ako nakita na na post sa FB. Sa ospital merong pasyente. Hindi agad naasikaso. Nag-video yung yung kasama ng pasyente. Parang matindi yung sakit. Public hospital. Ngayon nung nakita nung pamunuan ng ospital, parang kinasuhan yung ng pasyente, yung kasama ng pasyente. Tapos yung mga ibang pasyente doon na mga nakahiga, mga inaano na ng nilalapatan ng parang first aid, binidyo din. Di na libel yung bawal din sa mga mga public. Akala kasi nila porke may cellphone sila pwedeng-pwede na kagad na sila mag-video, post, merong kaakibat yan na batas na na kumbaga kapag ginawa mo merong karampatang parusa. Meron yan. Hindi pwede na wala yan, na hindi yan kumbaga hindi ka mapaparusahan sa ganyang gawain mo. Kailangan mo talaga na maging maingat. 'Di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag think before you click. Kasi para pag-isipan mo muna yung mga gagawin mo. 'Di ba?
hindi lang pera ma, kahit regalo, bawal din. Sabi ni Ate Ira. Chris Jel Gomez, hello po, Golden Takore, wala silang background kay Kulaong. Kaya ang alam lang nila ay nagbibigay ng bigas yan. Pandemic hero ika nga. Ate May, nakalagay sa mga public schools ng DepEd nagkalat itong order na ito, no collection policy. Pero sila teachers ay may isang teacher lantaran ng hingi tas pinaypay pa pera na bigay sa kanila. Oo nga eh. Yun nga, baka sa liblib na lugar yan kaya wala silang alam. Ate Pink Butterfly, tama. Lilay, sir, sa totoo lang, di rin naman kilala yung Alex sa unang bayan dyan sa Marinduque. Yung pinuntahan niya, pinakamalit na bayan lang yan doon. Okay. Ayumi, yung anak ko nahihilig sa labubu. Ako nahihilig sa lakukulaong. Ayan. Nung nagpunta akong Hong Kong, meron ako nakakita doon mga labubu. Mamahal naman. Wala naman pinagkaiba sa sa imitation. Okay, Clash Royale, may post ni Food Genius tungkol kay Alex Pabella, nakamag-chat pa. Oo, nakita ko nga yun. Pag nakasobre pa naman ang inabot, nakaka-excite buksan, yun pala 20 lang. Molex, exactly, those recordings will disprove all the lies and misinfo made by the three principals, especially this Yama. Kelke, nagbibilang pa ng sobre sa mesa, 20 lang naman laman. Okay. Pwede yun gamitin sa court map. Yung sinabi ni Yama na yun, kahit hindi naman siya under oath. Pwede pala yun. Bernadette Salvador, pakiramdam ko may balak si Kulaong na hamunin at galitin talaga si MG para pareho sila mahoyo. Sana makapagtimpi talaga si MG watching from Damam, Saudi. Hindi po papatol si MG kay Kulaong ng ganyan. Konfrontasyon lang. Ate, may charot lang ni MG yun, Boss Mac. Respeto lang niya yun sa kausap niya kasi tinanong niya tas sumagot. Regardless kung tama o kasinungalingan, sinagot ni Yama. Okay, mukha ni Kulaong nakikita sa tarpaulin yung name halos di mabasa. Eduardo, Sir Max, si Yama number 1 na isa sa sinungaling. Pag nagkwento yan, safe niya yung sarili niya. Ate may music to my ears tas makakatulog na naman. Yumaman kaya si Yama sa daming nangangakulimbat niya nung Kulaong era. Nung umalis kami, nabalitaan namin, nakapagpagawa daw bahay, tapos nakasasakyan, parang Innova ba? Hindi ko matanda kung ano yung sasakyan na sinasabing naging kay Yama noon eh. Pink Shelby, ayun, shoutout po. John Natano, si Norman Labobo. May noble, questionable din yung identity ng Alex, parang may kaso din. Birds of the same feather, Kulaong together. Oo nga, meron, nakita ko nga, meron parang kaso nga din. Doon sa parang meron nga ding kaso na mga kinasasangkutan kasi may mga litrato na na merong mugshot, 'di ba? May mga kaso, parang may estapa yata. Pero nakangiti pa eh. Pag nakita mo yung nakangiti pa eh. Ito, play pa natin. Wala kahit like nakakahiya. Napakarami yung nagme-message sa akin ng mga teacher, mga kahombre ko. And they are very, very disappointed. Even sa mga inasta ng mga teacher dito. Hindi yung ganyan. Diyos ko, ang ganda-ganda, ang taas-taas ng pinag-aralan nyo, tapos sa gantong bagay lang kayo malalaglag. Hindi nyo deserve yan. Jesus Christ, man. Grabe to. Grabe ho. Grabe. Kahit sabihin na natin donasyon, bigay yan, still hindi po pwede yun. Hindi. Parang parang pinagmukha ni Kulaong timawa yung mga teacher dun eh. No, tingin ko parang ganoon eh. Parang tawag doon? Plano ni Kulaong pagmukaing timawa yung mga teacher. Para kunyari, tinatangkilik siya. Kasi ganyan si Kulaong yung gusto niyan, siya yung sikat, siya yung bida. Tingin ko planado. Hindi nga kayo pwedeng tumanggap ng regalo eh. Generally, teachers and principals should not accept cash directly from parents or students, even for perceived humanitarian reasons.
as it violates ethical codes against receiving favors or gifts. Such actions can create conflicts of interest, compromise professional integrity, or appear as attempts to influence grades. Mananagot ho kayo ngayon sa DepEd. Kausap ko na po ang staff ni Sir Sunny Angara, mga kahombre ko. So, napanood na nila to. Pati ho itong mga maestro na ito mapapahamak. Ewan ko, man. Ewan ko. Bakit nyo pa kasi binibigyan ng chance ang hinayupak na ito? Bakit kasi tinangkilik nyo pa? Kahit na badalin pa dyan ng Alex Pabella, hindi naman kayo tauhan ni Alex Pabella. Kayo tauhan ng gobyerno. Ba't kayo nakikisali dyan? Ba't kayo ng pera dyan? Tauhan kayo ng gobyerno. Dapat, di ba, maging maging professional kayo. Hindi kayo para mga timawang walang makain, katulad ni Kulaong. Sabik na sabik kayo sa 1,000. This guy... Kita nyo, 1,000 kapalit, dignidad. 1,000 kapalit, profesyon. Pwede mo bang idadahilan? Binigyan kami. Binigyan kami. Hindi. Tumanggi kayo dapat. Kabubuhan yung pagtanggap nyo. Guys, out of control. Sa totoo lang, Mr. Alex, ikaw may kagagawa niya. Dinala mo itong hinayupak na to sa lugar mo. Yan, madami mapapahamak na teacher ngayon. Pati yung eskwelahan. Dahil sa kalokohan nyo na yan. Sa Pilipinas, hindi basta-basta pwedeng videohan at i-post ang mga estudyante sa social media nang walang kaukulang pahintulot. Ang paggagawa nito ay maaaring lumabag sa ilang batas at polisiya ng DepEd. Pahintulot ng magulang, mahigpit na ipinagbabawal ng DepEd ang pag-post ng mga larawan o video ng mga mag-aaral sa social media nang walang nakasulat na pahintulot mula sa kanilang mga magulang or guardian. Ito ay para protektahan ang pagkakakilanlan at kaligtasan ng mga bata. Data Privacy Act, itinuturing na sensitive personal information ang mga video o larawan ng mga bata. Ang pag-upload dito ng walang pahintulot ay isang paglabag sa privacy rights at maaaring pagmulan ng mga reklamo sa NPC. Sa Baka mamaya ang sisihan yung teacher. Baka mamaya sabihin, pumayag naman yung teacher Yari yung teacher doon. Yung sa may binibilangan ni Kulaong ng sobre kanina. Pag ang teacher tinuro dyan, yari yung teacher. Tanggal sa trabaho. Kahit sa private school lata, bawal na magtrabaho yung mga ganyan. Hindi sila pwede na magtrabaho ng pagguguro. Nako. Ang laking problema talaga dalan ni Kulaong. Akala mo, blessing Uy, may 1,000. Uy, may sobre. Para sa mga bata. Tapos pagbukas ng sobre, 20 laman. Puta, kapalit ng dignidad at proteksyon ng mga bata. 20? Diba? Kawawa talaga yung dito. Mga tauhan ng DepEd, yung mga teacher. Kawawa kasi hindi nila naisip na ito yung magiging kapalit. Sa ngayon, meron nung kinakaharap si Mangusi na ganyan, mga kahombre ko, sa mother-in-law ko, sa NPC, dahil sa Data Privacy Act. Yan. Baka hindi nyo alam. Mga maestra dyan sa Marinduque. Child Protection Policy. Sa ilalim ng DepEd Order No. 40, 2012, obligasyon ng paaralan na protektahan ng mga bata laban sa anumang anyo ng pang-aabuso o pananamantala. Ang pag-viral ng video ng bata na maaaring maging sanhi ng bullying ay labag sa polisiyang ito. Maaari ho to na ang bata ay mabuli dahil dito. Malamang. Kasi ngayon nagsisirculate na online na 20 pesos lang ang ibinigay. Pare, sa tig 20 pesos na lang pare, sa tig 20 pesos na lang Tumanggap ka lang pala, 20 pesos lang. Diba? Hindi nyo maiiwasan yun, mga kahombre ko.
Yung ibang mga bata sa ibang eskwela sa Marinduque, maaari niya na sabihin. Di ba? Or else, comments, bad comments, dahil galit na galit nga ang mga tao sa hinayupak na yan, madamay din yung mga bata. Grabe, mga kahombre ko. This is just too much. Nagagalit na ako ngayon. I'm very mad now. Bawal ang vlogging sa oras ng klase. May mga bagong direktiba tulad ng memorandum na nagbabawal sa mga guro at kawani na mag-vlog o mag-record ng video na kasama mga estudyante sa oras ng klase o trabaho. Layunin nito na hindi maabalang pag-aaral at mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Kung ikaw ay isang guro, magulang o estudyante, siguraduhin may consent waiver, indemnity and release form na pinirmahan bago mag-upload ng anumang content material online. Wala ho lahat to, mga kahombre ko. Wala to lahat. Kasi kung meron ito, for sure, if-inlex nila to, pareha sila mayabang nung Alex. Ewan ko, mga kahombre ko, I don't know. Kasi sabi ko naman, lahat ng dumidikit sa tao na ito talagang minamalas. Diyos ko please, ibalik nyo na ho ito sa loob ng kulungan. Grabe. Ngayon naman, mga estudyante naman ang kanyang mga target. Grabe naman. Grabe naman. Dati, mga OFW. Ngayon, di na umubra sa mga OFW dahil nandito na tayo. Ngayon naman, Kung kasama ni Kulaong lang, mga ex-con, okay lang eh, no? Mga ex-convict. Sige, sumama ka dyan kasi bagay ka naman sa kanila eh. Pero yung mga kabataan, etong Alex Pabella ba na to, hindi rin nag-iisip eh, no? Biruin mo, pumayag ka na balahurain yung lugar mo ng Kulaong na yan. naman mga estudyante. Guys, come on, man. Come on. Ano bang gagawin dito? Grabe! I'm trying my best, mga kahombre ko. Totoo. Pero sorry, nakakagalit na iba na to. This guy is ruining a lot of lives, man. Please, ibalik nyo na to. Wala na to, man. Wala to. This is not for content anymore. Iba na ho ito. Ibalik nyo ito sa kulungan. Grabe to. Sa live ay makikita rin nag-itcha ho si gusgusin ng sigarilyo sa bintana ng sasakyan. Tignan mo naman. Mahirap. Pasisa na po mga ka... Influencer ka! Magpapakita ka live on cam na ikay nagtatapon ng sigarilyo, ng basura sa isang magandang lokasyon. Putang ina. Sorry guys, mapapamura ka talaga. Alam mo yun? Napakaganda, malinis, nasa mountain ka, tas magliliter ka lang. Hindi ka pa man din taga dyan. Paano kang hindi magagalit? Pinapakita pa online. O sinong pupulot nun? Nung itinapon niya, malamang wala. Yung isang butil na yon ng sigarilyo. Baka nga mamaya maging sanhi pa yan ng forest fire di ba? Kasi parang kagubatan yung magkabilang gilid. Matapon mo lang yung sigarilyo sa tuyong damo, tapos mahipan yan ng hangin, magniningas yan. Diba? Si Kulaong talaga walang utak. Saka isa pa, kita nyo, mga kasama niya sa sasakyan. Diba? Malakas ang second hand smoke. Yan ang malakas na makapagpasakit sa baga. Oo nga't puro naman sila adult doon at tingin ko baka naman naninigarilyo naman silang lahat. Pero still, di ba? Kung wala naninigarilyo, huwag ka manigarilyo. Di ba? Masyadong talaga to si Kulaong eh. Kala mo kung sino eh. Kaya dapat talaga dyan mahoyo. Yun talaga ang ang pinaka magandang magagawa dito. Mahoyo. Kasi yung isa hindi hoyo eh. Siya? Resign sa earth. Yun ang isang maganda. Pero ayaw naman natin nun. Hoyo lang. Pwede na. Hoyo lang. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.